Magandang araw mga kaibigan, kapamilya, kamag-aral, at pati na rin sa iyo partner. Magandang araw mga kahagdan ng kaalaman. Magandang araw din partner. Ako si Marvan Caretas at kasama ang aking partner na si Edgar Avila. Welcome sa Hagdan ng Kaalaman. Kami ay makakasama nyo sa pagtatalakay at pagtuklas ng bagong kaalaman. Kami ang magiging gabay sa pag-akyat sa hagdan ng kaalaman. Hakbang-hakbang. Patungo sa mas malawak na perspektibo at mas malalim sa pag-intindi tungkol sa kalagayan o sitwasyon ng wikang Pilipino sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon at implikasyon nito sa pagpapahalaga sa wikang Pilipino. Sa ating pagtatalakay sa kalagayan o sitwasyon ng wikang Pilipino sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon, ay makasama natin ang mga unang panauhin na sina Ginoong Chris Jaren de la Peña at Ginoong Giancarlo Urbano sa seksyon ng ABM ng ika-11 baitang sa Raniag High School. Ginoong de la Peña, ano nga ba ang kalagayan o sitwasyon ng wikang Pilipino sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon? Nasa iyo na po ang mikropono. Maraming salamat, Ginoong Marvan. Tinanong mo kung ano nga ba ang kalagayan o sitwasyon ng wikang Filipino sa kabataan sa kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyan ay malawak ang paggamit ng mga kabataan sa wikang Filipino. Sa panahon ngayon ay uso na sa kabataan ang paggamit ng teknolohiya. Dito ay mabilis silang naiimpluwensyahan ng pagpapalit-palit ng mga lingwahe dahil sa social media. Dito rin ay mas nakikita natin na ipapahayag nila ang kanilang mga saloobin sa impluwensya na din ng iba't ibang lingwahe. Nagamit natin ang wikang Filipino ng di-verbal, kagaya ng paggamit ito sa mga text messages, dahil mas komportable ang ganitong pamamaraan ng pakikipagtalastasan sapagkat di nila nakakaharap ang kanilang mga kausap. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga kabataang Filipino ang wikang Filipino. Ito ay isa sa mga akda na kasama sa curriculum ng paaralan. Dito ay kanilang nahasa ang paggamit at kaalaman sa wikang Filipino. Dito ay natatalakay natin ang pinagmulan ng mga malalalim na konsepto na ating may ugnay sa wikang Filipino. Ayan, talaga namang laganap ng paggamit ng social media sa henerasyong ito na ngayon nakaka-epekto na rin sa ating wika. Sa tingin mo, Ginoong Urbano, ano ang iyong may dadagdag sa inilahati Ginoong de la Peña tungkol sa sitwasyon o kalagayan ngayon ng ating wika sa mga kabataan? Ang aking may dadagdag sa inilahat ni Ginoong de la Peña ay tunay ngang marami sa henerasyon ngayon ang gumagamit ng teknolohiya at marami na rin ngayon gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagsasalita kagaya ng Jeje, Becky at Konyo language na maaaring maging rason upang makalimutan nila ang tamang paggamit na sa wikang Pilipino. Dahil sa napakaraming kultura na namamayagpag sa Pilipinas gaya ng paglaganap ng mga Koreyang grupo tulad ng Enhypen, 17, Twice at marami pang iba na talagang kinababaliwan ng mga Pilipino. Marami na rin ang mga pinapanood natin na nanggaling o gawa ng international na bansa gaya ng mga anime ng Japan, mga drama galing sa Korea at mga pelikula galing sa Amerika. Tama nga naman. Dahil dito, naipapakita ang lawak ng impluwensya sa ating mga nakikita at napapanood. Kung ganon, mayroon ka bang may papayo sa bawat Pilipino na nakikinig sa atin? Naniniwala ko na hindi masama na tayo ay matuto at gumamit ng iba pang wika dahil pinapakita nito ang angking talino nating mga Pilipino, ngunit huwag sana nating makakalimutan kung ano ang ating pinagmulan. Dahil sa wikang Pilipino ay nagkaroon ng kulay ang ating buhay. Maraming salamat sa pag-iimbita sa amin dito upang maglahad ng aming kaalaman. Marami ring salamat sa inyong pagtanggap na aming imbitasyon at paglalahad ng inyong kaalaman. Sigurado akong maraming matututunan ang aming tagapakinig mula sa inyo. Siyang tunay, partner. Talagang laganap na sa mga kabataang Pilipino ang paggamit ng social media. Nagiging parte na ito sa kanilang gawain araw-araw. Ngunit, mainam din itong gagamitin dahil sa pwede nila itong gamitin sa pagpapalaganap ng pagpapahalaga ng wikang Pilipino. Tama rin ang iyong sinabi, Ginoong Urbano, na marami na tayong natututuhang lingwahe galing sa mga international na bansa, gaya ng Ingles na ginagamit natin sa Konyo language, pag-iimbento ng mga salita na ginagamit sa Becky language, at pagbabago o pagpapaikli ng mga salita sa Jeje language. Ayan na nga mga ka-HNK.
Ngayon at napakinggan na natin ang mga kasagutan sa ating pangunahing mga katanungan patungkol sa kalagayan ng ating wika. Sa oras na ito, Jezebel Manzano at JC Bumatay, naghahatid ng mainit na ulo ng balita. Mga biyahe panghimpapawid kinansela dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pangulong Marcos sinanggihan ng pagpapadala ng mga barkong pandigma sa West Philippine Sea. Mga nagproprotesta nag-ipon-tipon sa Maynila para sa International Human Rights Day. Mag-asawang pulis pinagsisibak matapos umano pumatay ng kapwa pulis. Muli, Jezebel Manzano At JC Bumatay, naghahatid ng mainit na ulo ng balita. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa pangalawa at huling topiko. Ngayon ay atin nang kilalanin ang iba pa nating panauhin. Nasasagot sa ating mga katanungan, aking pinakilala sina Binibining Zian Pauline Bartolome at Binibining Jastril Sahara na nanggagaling din sa seksyong ABM sa ika-11 baitang Ranyag High School. Sila naman ang magsisilbing hagdan natin sa pagtatalakay kung ano nga ba ang implikasyon ng kalagayan o sitwasyon ng wikang Pilipino sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Ngayon, atin nang pakinggan ng ating mga panauhin, mga ka-HNK. Binibining Bartolome, maaari mo bang ilahad ang iyong kaalaman at opinyon tungkol sa positibong dulot ng paggamit ng kabataan ng wikang Pilipino sa panahon ngayon? Oo naman. Buong galak kong ipabahagi sa inyo ang aking opinyon at kaalaman, kasama si Binibining Valdez. Ang aking maibabahagi bilang isang Pilipino ay sa pamamagitan ng mga kabataan ay mas umuusbong ang ating wika dahil sa kasali ang pag-aaral ng ating wika sa mga paaralan. Sa kadahilanan ito ay simula sa pag-aaral. Sumunod sa pagkikihalubilo at pagtuturo ay mas napapalawig natin ang paggamit ng wikang Filipino. Dahil din sa pag-aaral ay dito nagsisimula ang pagpapaunlad natin sa sariling wika. Isa din sa mga positibong na idudulot nito ay ang pagpapalakas ng pambansang identidad sa pamamagitan ng paggamit sa wika ay napapakita natin ang pagmamahal sa sariling kultura at tradisyon. Ang pagpapaunlad sa kasanayan sa komunikasyon sa pagiging bihasa sa pagbigkas ng ating sariling wika ay mas napopabuti ang kanilang kakayahan dito. Yan, marami-rami din pala ang mga positibong epekto ng paggamit ng kabataan ng wikang Pilipino. Sa kasalukuyan, may dadagdag ko lang din ang isang positibong epekto ay ang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan, lalo na at matututunan nila ito sa paaralan. Ang patuloy natin ng paggamit nito ay nagpapakita ng pinagmulan at tradisyon. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi mo. Isang tunay na kabataan ng pag-asa ng bayan dahil sa pamamagitan lamang ng pag-aaral nila ay nakakatulong na rin sila sa ating bansa. At ngayon, para naman sa karagdagan ng ating kaalaman, ay ibabahagi sa atin ni Binibining Valdez ang kanyang mga nalalamang epekto nito. Ayan, magandang oras sa inyong lahat. Ngayong madami-dami ng positibong epekto ito, ay gayon ding hindi natin may kakailang mayroon ding mga negatibong epekto ito na nakadedehado sa ating mga Pilipino. Ang pinakaunang negatibong epekto nito sa atin ay nakakonekta sa mga magiging trabaho natin, sapagkat karamihan ng mga establishmento na ipinapatayo para sa mga bagong kumpanya at organisasyon o kahit pa ang mga dati nang naitayo ay mas tinatangkilik ang mga manggagawang bihasa sa mga internasyonal na lengguwahe. Isa pa ang limitadong pagkakalap ng impormasyon. Karamihan sa mga impormasyon o balita ay ginagamitan ng wikang Ingles upang maintindihan rin ito ng mga tao sa mga internasyonal na bansa. Ingles din ang gamit lalo na sa siyensya, teknolohiya at pananaliksik na patuloy pa din ginagamit ng mga mananaliksik. Panghuli ay ang unti-unting pagkawala ng tradisyonal na wika. Dahil na din sa pag-aaral at pagpapaunlad natin sa ating sariling nasyonal na lengguwahe, ang Pilipino, ay napapabayaan na natin ang iba nating tradisyonal na wika. Isa pang dahilan nito ay ang masyadong pagtangkilik ng mga kabataan sa ibang mga kultura at lengguwahe dahil sa kanilang mga iniidolo. Halimbawa ay ang pagtangkilik sa K-pop,
anime, musika at mga pelikula na galing sa ibang bansa na nagdudulot ng pag-aaral ng mga kabataan sa mga kultura at lingwahe nito at inihahalo sa sariling kultura. Na siyang katotohanan, Binibini, ako'y sang-ayon sa iyong mga binanggit. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi patungkol sa mga epekto sa paggamit ng kabataan sa ating wika ngayon. Binibining Valdez, Binibining Bartolome, nais ko magpasalamat ng gusto sa inyong pagtanggap ng aming imbitasyon at sa inyong pagbabahagi ng kaalaman sa topikong ito. Nakakaaya at nakatutuwa na malamang mayroong pa ding mga taong nanananghiling at handang magbahagi ng kanilang mga nalalaman. Ayan, ngayon at nailahad at naibahagi na ng ating mga panauhin sa ating mga katanungan sa sesyong ito. Kami ay nagpapasalamat ng marami sa inyong pakikinig. Aming inaasahan na sabay-sabay tayong nakarating sa dulo ng hagdan ng kaalaman. Ngayong araw, Muli, ito ang hagdan ng kaalaman. Hanggang sa muli!